Uwi tayo ng probinsya ngayon katambayan at yung sabi kong alas time na may sakit dito ay kakatayin po natin pag hindi talaga gagaling po ng isang linggo. At ngayon po nag-decide na po ako na kakatayin natin at ipagpatuloy natin yung pagtatanim natin din sa ating future manukan po ng mga puno para silungan nila balang araw. Ayan po yung ating katambayan ng talisay. Tatanim mamaya. Pumulan dito sa glan at yung ating manok. Papakatay natin. Katambayan ng 20 kada isa kamanok. Mga usawas balikan te. Isa ka oras. Sige te. At ating manok katambayan bibigay natin yung isa. Sige to. Yan Salamat manok tambayan. Ito na yung karagdagan natin na tanim katambayan ng mga malalaki na yung nilagay natin. At yung ating talisay. Body natin ano pa? What's that one? That's Madre de Agua. Okay, tingnan natin yung mga natanim natin anong karaan katambayan kung andito pa. So ayan tanim pa tayo doon iba natin andito. So buhay siguro ito. So yan mga katambayan, na solve natin po yung mga manok po na may sakit na pinakatay na lang po natin para wala na pong sakit sa ulo sa paggamot. At least ay nakain natin at nabigyan din po natin yung iba nating pinsan po. Tuwing tagulan po talaga mas malaki pong nagagastos po natin sa vitamins, antibacterial at saka pagkain po kumpara po sa tag-init na wala kang pulumahin, pwedeng pabayaan lang kahit walang antibacterial. Kung tag-ulan kasi ay araw-araw po talaga may antibacterial para mapanatili yung kanilang kalusugan o hindi magkasakit, lalo na po sa ating mga heritage chickens. Yan yung pagkakaiba po sa pag-aalaga. At kung kayo po ay mag-aalaga po sa tag-ulan, siguraduhin po na may budget po talaga kayo kasi hindi po basta-basta po. Lalo na po sa mga sisiw na palaging 24/7 po yung ilaw po nila at mas mataas po yung watts na gagamitin para mapanatili yung kanilang kalusugan at hindi po magkasakit. So sa akin po dito sa ating manukan, pag matag-ulan po ganitong panahon, ay iniiwasan ko po talaga na magpapisa o magparami po ng manok para iwas gasto din po. Mahirap kasi din alagaan yung mga manok tuwing tag-ulan o yung mga sisiw po. Napakasensitibo. Malabigan lang po ng konti ay maaari na po sila magkasakit o magkasipon. At kailangan din po ng magandang kulungan po pag sisiw yung pag-uusapan. At ngayong araw din po ito ay pag-usapan natin yung pag-alaga ng ating mga inahin po o kung ano po yung mga diskarte po natin para mapanatili din po yung kalusugan nila at maging consistent din po sila o maging productive din po kahit papano. Pag sinabi kasi nating tag-ulan, karaniwan po na malalagay sa ating isip ay mahirap mag-itlog. Malamig po kasi. So yan yung resulta pag tag-ulan. Kung gusto niyo naman po na continue yung pangingitlog o at least magkaroon po ng magandang production sa pag-itlog po nila, dapat po talaga may mga gawin po tayo. Una po dyan yung kanilang pagkain po. Tuwing tag-ulan, hindi ko po sila tinitipid kung tayo po ay magpapaitlog sa kanila. Dapat pure feeds po tayo, 110 grams a day bawat manok. Ganon dapat. At isa din po yung kanilang kulungan, dapat maganda. Kung may kulungan ka po na para talaga sa mga inahin, pwedeng pen, mas maganda. Pero kung wala naman po, gaya sa atin dito na ang setup ay pre-range, dapat maganda yung kanilang pabahay. Yung pabahay po nila dapat may patulugan na hindi sila basta-basta mababasa. Yung kanilang paitlogan dapat maganda para sa ganon hindi na maisipan na mangitlog po sa mga damo, sa mga sulok-sulok. Pag nagkataon na ganon yung nangyari, maaari pong hindi mapisa yung itlog o di kaya naman po mabilis lang po mabugok o posible din po na 50% sa mga makulikta nating itlog ay mapisa. Yan lang po yung mapisa. Kapag tag-ulan, siguraduhin na prito po talaga. O kumbaga, pagtuunan talaga natin pansin yung kanilang pabahay, paitlogan. At pangalawa din po, kung gusto niyo po na mapanatili yung kanilang pangitlog, dapat may vitamins ka. Sa tuwing tag-ulan kasi karaniwan na initlog po ng ating mga inahin. Pag tinipid po natin, nasa 2 to 3 eggs lang kada linggo bawat manok.
Pero pag nabigyan natin sila ng vitamins, na tagal ko na pong ginagamit dito, yung partner natin na King's Beta Plus, at least ay napaparami o kumbaga napapanatili natin yung kanilang pangitlog na nasa 4 to 5 eggs a week. So yan po yung karaniwan pag nabigay natin yung magandang pagkain at saka vitamins. Para din po tuloy-tuloy yung pangitlog nila, mahalaga din po na magbigay po tayo ng antibacterial po o kung ano mang antibacterial na ilagay nyo po sa iyong tubigan para sa ganun hindi sila magkasakit. Pag yung manok po natin ng mga inahin nagkasakit, malaki pong tsansa na babagsak yung kanang production dahil po nagkasipon, walang ganang mangitlog, naapektuhan yung kanilang production. At para din po hindi ma-stress yung ating mga alagang inahin, siguraduhin po natin na yung ating mga inahin, yung equivalent niya ay nasa isang tandang 5 babae. Wag po masyadong marami yung tandang kasi pag nagkataon, ma-stress po yan sila, maaari rin po makapekto sa kanilang pangitlog. O kung hindi naman, ay maaari po mapilay dahil sa overcasta o di kaya naman po masugatan yung kanilang likod dahil po sa dami po ng lalaki. Kaya siguraduhin po natin 1:5 or 1:6 yung tandang na ipapares natin sa kanila. Sa tuwing tag-ulan, siguraduhin din po na malinis yung kapaligiran po natin. Palaging linisan yung kanilang mga ipot sa pabahay, sa patulugan para hindi po magtumpok at magbaho at the same time baka maka-attract pa po na madaming langaw. Kaya linisan every morning at saka afternoon. Ganun po tayo na maglinis sa ating manukan, lalo na po pag malit yung ating area. Palagi pong linisan pag ganyan yung setup niyo po. Sa atin ngayon nasa 500 square meter naman, so wala naman po problema, pero yun nga, linis po talaga para iwas langaw din po at iiwas baw sa ating mga kapitbahay. At masasuggest ko po talaga pag tuwing tag-ulan, sa akin na hindi po ako nagpapapisa, maliban na lang kung may bibili sa ating mga sisiyo. Sa tuwing tag-ulan, kung may mga kolekta tayong itlog, ay binibenta ko po yan minsan ng pang table eggs, o di kaya man kung may bibili na fertilize, binibenta po natin na nasa 5 to 600 per tray. So ganun yung ating mga diskarte tuwing tag-ulan po sa ating manuka, sa ating mga inahin, para mapagpirahanin po natin sila kahit papano kung mahina yung ating benta po sa mga sisiw at saka sa mga malalaki. Yung fertilized egg o di kaya yung table eggs yung ating pambato para may pagkunan tayo na panggastos po sa ating pagkain sa manukan. Ilang beses na rin po tayo nagkamali na naparami tayo sa tuwing tag-ulan po, kaya natuto na po tayo na unti-unti lang yung ating alagaan, maliban na lang kung may madami talagang order, pwede tayo magparami. At yan po yung ating mga mababahagi po sa kaalaman sa pag-alaga ng inahin at lalo na po sa pag-produce ng mga manok sa tuwing tag-ulan. Yan lang po ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po para sa mga bago po nating subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like at subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Mario Samaco Toledo from Surigao City. At sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, i-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye.